Depot, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go Home Depot. Where the real ones win, that I go Home Depot. Where the real ones win, that I go Home Depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go Home Depot. Where the real ones win. Sakta na mabali, papunta mamot-tama. Alupagway na nag-alala mo, tama mo to ba? Restro ng deck, BB audio sa tunog. Home upgrade time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Cashier and store namin choice mo, walang sagabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Bayad save more, live. Ali's better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Sa Home Depot. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, sa albay, sa tuyang, gusto na siya, sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man, si diday ko ang sagot dyan, Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth, abing mahal ko yung si Diday ko. Diday ko, diday ko,
Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ang sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman, magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal. May lasong amoy, masama sa kalusugan. Usok at abo, parang ulap na itim. Naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosip rate, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan. Walang gasto, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Mi amigos, mi amigas, maray na hapon sa inyo nagabos, Bicolandia. Maayong hapon sa atong tanan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live from Alejandro Broadcasting Network, this is Showbiz Chica Istoryahanay with Mami B. Magandang hapon sa ating lahat at mapagpalang hapon sa gabos. Diyos, maray na hapon sa inyo na gabos, Bicolandia, especially dito sa Legazpi. So wala kayong gagawin kundi mag-follow, like, and share sa Alejandro Broadcasting Network. Hanapin nyo lang yung fan page ng Alejandro Broadcasting Network and then follow, like, and share. So, mapagpalang hapon sa ating lahat. Good afternoon, maayong hapon sa atong tanan, buong mundo at buong Pilipinas. Lalo-lalo na dito sa Bicolandia. Lalo na dito sa Albay, Legazpi City. So, today is July 1, 2026. It's the beginning of the day of the month. Ang gawin na lang natin ay magpakabuti sa community at lalo na sa mga taong malalapit sa atin. So, magandang hapon, Global Albay. Just always do your best for others. Okay? At isa pa dyan, may sinasabi din si Mami D na katagang napakaikli lamang ang buhay natin para sayangin sa away, kutya, galit, puot, inggit. Enjoy your life with love and peace. So,
yan ang gawin natin sa ating buhay. Enjoy your life with love and peace. Okay? So marami tayong pag-usapan ngayon dahil sa nangyayari sa chikahan, kachismisan, di ba? Unahin na natin yan na talagang hindi pinalampas ni Julia Montes at Coco Martin. Alex Gonzaya, masayang ibinahagi. Kasal muna bago magsama sila Julian San Jose at River Cruz. BMX star Liana Rosales nagdesisyon na. Ito yung anak ng kapatid ni Jericho Rosales na sinabing nawawala daw. So hinahanap nila. Yun pala, nagdesisyon ito si BMX star na anak ni kapatid ni Jericho Rosales na si Liana Rosales nagdesisyon kung anong desisyon niya. Okay? Si Ian Gasa, sinabing may bagong girlfriend si Sir Gavin. Isa din yan. Pinag-uusapan sa buong mundo at sa lalong-lalo na sa mga 800 million subscriber ni Sir Gavin Kapinpin na talagang pinag-uusapan kahit saan ka pupunta ay sila talaga ang topic sa bawat Pilipino dahil marami talaga nakasubaybay sa kanila, sa kanilang content creator kasi ito si Sir Gavin Kapinpin. So, naghiwalay na daw sila ni Elma Asagra. Okay? So, pag-usapan natin mamaya yan. Breaking news, Miss Philippines Aniel Rico crowned as the new Miss Majestic 2026. Kaya si Kapinpin itinuring bahagi na ng pamilya si Elma Asagra. Emosyonal na binahagi ng F4 star na si Jerry Yan. Nabalitaan natin ay nag-concert sila sa Philippine Arena at dinumog ito ng kanilang mga fans. Puno ang Philippine Arena dyan sa Bulacan. Okay, Aisa Sigira nanawagan dahil nga itong ang biro ni Kim Chiu na sa Showtime dahil kay Aisa, kay Raizami Dizon. Boy Quezon reflects my moment kami ni Bibi ko, sabi ni Eileen Adarna. And then Katrina Halili, sinagot na si Chris Lawrence. And then AGK Films Production. So, abangan nyo yan, may ilalabas na magandang pelikula, lalo dyan sa Cebu. Okay? Time check, ang oras natin is 4:22 ng hapon. So, Diyos maray na hapon sa inyo ng Gabos, Bicolandia, lalo na dito sa Albay, lalo na sa Legazpi. So, unahin na natin. Talagang hindi na pinalampas nila Julia at Coco na sagutin ang tanong tungkol sa kasalan. Ang aktor ay may ibinunyag din tungkol kay Julia. So, napag-usapan na pala nila na hindi muna sila magpakasal. Sabi nga dito, Coco Martin at Julia Montes nagpaka-prangka na magtanong tungkol sa kasal. Ang revelasyon din ng aktor tungkol kay Julia Montes, ikinagulat din ni Ogie Diaz. So, nung in-interview sila ni Ogie Diaz, ang sabi nga dito, ako sasagot kasi sabi ko sa kanya na huwag na tayo magpa-pressure kasi bata pa naman kami. Pangalawa, maniwala na naman po ako sa, syempre, gusto natin basbasan si Julia, pero at the same time, kasi marami pa kaming dapat gawin, ayaw namin i-pressure yung sarili namin na dapat ganito, dapat ganon. So si Julia talaga ang umayaw sa kasalan nila ni Coco Martin dahil mga bata pa naman daas sila. So si Julia batang-bata pa, to si Coco Martin, mataas ang agwat ng kanilang edad. So, mas naniniwala kami na ito maayos tayo na sa center natin si Gal. Then, with the flow muna, walang pressure. And then, Julia stated that she has even told Coco to tell public na she is the one on holding things back, reiterating that she doesn't want to intermarriage just because are at the right age. So, wala pa daw sila sa tamang edad para magpakasal. So, mga bata pa naman sila. Then, ang interview na also talk an unexpected turn with Coco shared a surprising details about their financial discussion, completely stunning. According to Coco, it was actually Julia who brought up the idea of signing a print-up
prenuptial agreement before the event get married. So talagang si Julia talaga ang nag-decide na nuptial agreement before the event get married. So sabi niya, siya pa nagsasuggest na prenup a shock. Si Julia then expanded on her practical mindset, emphasizing the importance of protecting herself. Then earn an asset. Oo, syempre. Thus, acceptance of protecting hard-earned asset. O, siyempre, kailangan niyang ingatan kung ano yung kanya. Okay? So, sa lahat ng mayroon si Julia, talagang ingatan niya. So, maayos naman nila na pag-usapan ni Coco Martin ang kanilang prenuptial agreement before they get married. So, hintayin na lang natin yan saan man mapupunta. Anyway, wala pa naman atang anak sila ni Coco Martin. Mayroon na ba? Parang wala pa. Kasi mga bata pa si Julia Montes. Okay? Yan po ang ating chika na ni Coco Martin. So, dito na tayo sa Super Chika number 2. Masayang ibinahagi ni Alex Gonzaga na spoiled siya sa mga parating na grasya na pinapadala sa kanyang kapitbahay na si Pauline Luna. Maganda pala maging kapitbahay si Pauline Luna nung nalaman ni Pauline Luna na buntis si Alex Gonzaga. Talagang siya pa ito nagluluto para ibahagi at ibigay kay Alex Gonzaga at pagkapitbahay nga sila. And then, bilang isang buntis, natutuwa si Alex sa mga pagkaing inahanda at pinapadala ni Pauline Lona para sa kanyang cravings. Dahil makapitbahay tamang dalawa, mas maging madali ang pagpakita ng pag-aalaga at suporta ni Pauline. Bagay na ikinatuwa din ni Alex Gonzaga. At remember, nung unang nabuntis si Alex Gonzaga, ay nalaglagan nga siya talagang depressed siya. So, pinagdasal niya itong pangalawa niyang pabubuntis at maraming nagdasal na sa sunod na pabubuntis ni Alex Gonzaga ay matuloy na. Ito na nga. So, maraming nagdasal. Isa ako doon. Ngayon, talagang malapit na siya manganganak. So, mabuting kapitbahay ang kanyang Pauline Lona, talaga magkaibigan itong dalawa. Then nag-isa lang sila sa subdivision at kapitbahay pa. Si Pauline Lona mismo ang nagkikraving na lulutuin na pinapadala niya kay Alex Gonzaga. Ang bait naman, talagang kung ako, yan, talagang magpasalamat ako. At yun naman ang ginawa ni Alex Gonzaga. Talagang pinupuri at nagpapasalamat siya na mayroon siyang kapitbahay na mabait sa katauhan ni Pauline Lona. So dito tayo sa chika number 3. Tunay na pagmamahal at nirespeto ang paniniwala. Tunay ang pagmamahal at respeto ang paniniwala. Sabi ni Julian Sanosi at ni River Cruz. Gusto mo na magpakasal sina Julian Sanosi at River Cruz bago sila magsama sa isang bahay. Ibinahagi ni Julian Sanosi na hindi na nila nais manirahan ng magkakasama sa ngayon. Mas pinili nilang isagawa muna ang seremonya sa kasal upang masigurong nasusunod ang kanilang mga paniniwala at prinsipyo sa buhay. Dahil dito, nanatili siyang tapat sa kanyang salita at paniniwala. So sabi nga dito, nirirespeto ang paniniwala. So dahil dito nanatili siyang tapat sa kanyang salita at paniniwala, kaya tinatawag siyang virgin bride. Wow, virgin pa kaya O siyempre, virgin pa yan si Julian Sanotita. Nabalitaan ko mayroon siyang past relationship and then nag-end then ito na nga si River Cruz. Okay, so tinatawag siyang Virgin Bride. Sana ako ganun din, Virgin Bride, sana all. Ay, ito na nga, sabi nga ni Julian Sanosi, ang tawag daw sa kanya is Virgin Bride dahil hanggang ngayon ay hindi pa niya ibinibigay ang kanyang sarili sa kanyang napakagwapo namang si River Cruz. At ito naman si River Cruz, handa naman daw siya maghintay kung ano talaga ang dapat para sa kanilang dalawa. So, sobrang makakahanga ang kanilang desisyon, maging tatag sa kung anong pagsubok.
So anumang tama para sa kanila at ipinakita nito kung gaano katibay ang kanilang pagmamahalan at pag-iibigan sa isa't isa. So magpagkasal muna bago magsama sa isang bahay. So shout out kay napakaganda at napakagandang katawan dahil talagang marespeto sa sarili ang aking amiga na si Shirley Camba dyan sa Purok 5 Bonot, Legazpi City. Good PM, Mami D. So, busy siya sa Zumba. I like Zumba. Kailang wala akong oras. Pero ito talagang tutok na tutok. Aside dyan sa Zumba session niya, pagdating sa bahay, may exercise pa siya. So, good job, Madam Shirley Camba. Okay? Thank you for watching, Shea. And then, dito na tayo sa Super Chica number 4. Mayroon pang nag-comment doon sa kasalang River Cross at Judy Ann San Jose. Sabi ni Xiao Lin, ganun talaga ang isang babae kung may respeto ka sa sarili mo at kung may respeto din sa iyo ang jowa mo. Hintayin niya ang gusto mo at naniwala po ako sa kasabihan kung totoong mahal ka ng isang lalaki at irerespeto ka at hindi naman po kasi sex ang basihan para tumibay ang relasyon niyong dalawa kundi respeto at tiwala sa isa't isa. Okay? Sabi nga ni Jocelyn Ponce, wow, ganun sana ang lahat na babae. Sabi naman ni Teresita Tanokan, virgin, tell to the Marines. Siguro ito si Jocelyn, hindi na to virgin. Kaya kumakatawa, di ba? Iba. Okay, so dito na tayo sa Super Chica number 5. Alam niyo ba, di ba nababasa niyo sa Facebook na nagpa-flashback doon na galing sa PIP, that's PH, no? Nagpa-follow ako doon na hinahanap itong kapatid ni Jericho Rosales dahil nawawala nga. And then, ang sabi naman dito, kaya palang hindi na nila makita-kita ay pinasok daw sa So, basahin natin. VMX star Liana Rosales on their family decision to send her father, former actor Jeremiah Rosales, okay, to rehab. Kaya lang po namin ginagawa yon para sa sarili niya dahil parang kami pa ang nagiging tatay sa mga kilos at pananalita ng kanilang ama dahil ito nga ay nalulong sa bisyo. So ayon pa dito para magtino siya kasi matanda na siya tapos kami mga anak pa niya ang parang magiging magulang niya instead na siya yung nagpakatatay sa amin. So ito yung nanawagan na kung sino nakakita sa kapatid ni Jericho Rosales na si Jeremiah Rosales, yun pala ipinasok nila sa rehab. Kaya nagdesisyon itong anak na BMX star na si Liana Rosales. So magbasa tayo ng comment. May nag-comment sa post ni BMX star Liana Rosales. It's only himself to heal and control it. Why not talk to him to face what really the problem is? To voice it out and with open mind and heart to heart and listen and forgive and accept him wholeheartedly. Galing po yan kay Virgie Chan. Sabi naman ni Rose Ostaris, kawaan kayo ni Lord. Mga anak, kayo na lang ang mag-adjust with the guidance of our God and your mother. Nakakalungkot sa part na ang mga anak at nanay na maligaw ng landas ang haligi ng tahanan. Stay strong. God bless you always. Okay? Galing yan kay Rose Ostaris Javien. Ito galing naman ito kay Judy Bondi. Dapat pag tayo tumatanda na, dapat mayroong pinakatandaan tayo. Sabi naman ni Shirley Mark, kaya pala nag-BMX siya, yan pala ang hugot niya. Okay? So, dito na tayo sa this chika number 5. Ito masakit sa akin ang nangyayari kay Sir Gibbon at kay Elma Asagra dahil nabalitang hiwalay na nga sila pero wala pa ang confirmation sa kanilang dalawa pero nababasa natin sa kanilang Facebook account. Sabi nga ni Aray
mo, Zian Gasa. Sabi ni Zian Gasa, sinasabing may bago ng girlfriend si Sir Given. Sabi yan ni Zian Gasa, ha, ang impluwensya ay kapangyarihan. Ang kasikatan at kapangyarihan, ang atensyon ng tao ay kapangyarihan. Nalito ako dito. Diba sabi ni Zian Gasa, si Sir Given daw, talagang may girlfriend ng bago. Tapos sabi niya, ang impluwensya ay kapangyarihan. Then ang kasikatan ay kapangyarihan din. Ang atensyon ng tao ay kapangyarihan din. Nagets ko na. At ang kapangyarihan ay hindi lamang nagbigay ng pribilehiyo, nangangailangan din ito ng disiplina. Hanggat wala kang disiplina, kahit anong tagal ng yung relasyon, kung wala kang respeto at respeto sa sarili, papunta talaga sa hiwalayan. Kasi may sarili ng desisyon o nabihani na sa iba. Parang ganun ang nangyayari kasi pareho silang busy and then wala na silang attention sa isa't isa. Magkita lang sila kung may may family gatherings or something, di ba? So yung relation na pabayaan na. So ganun ata nangyayari. Dahil nga sa sobrang kapangyarihan. Nakakatakot din pala, no? Kasi sobrang kang sikat, tapos marami kang pira, di ba? Tapos yung attention is kapangyarihan din yan. Kung wala ka na attention sa isa't isa, wala na talaga kasi ang dami mong ganap sa buhay. Which is, nabighani na gawin ito si Sir Given sa ibang babae. Sabi nga ni Zian Gasa, may girlfriend ng bago si Sir Given. Sapagkat walang sinuman ang dapat magdosa dahil sa kakulangan ng disiplina ng iba. At ang kapangyarihan ay hindi lamang nagbibigay ng pribilehiyo, nangangailangan din ito ng disiplina. So, kung kapangyarihan mo ay marami kang pira, kung wala kang disiplina, talagang walang-wala talaga. Kawawa naman. So, basahin natin bakit sila naghiwalay. Napabuntong hininga si Ma'am Elma Asagra. Sabi ni Sir Given, I miss you. Alam ko kasalanan ko. Sabi ni Sir Given. Sabi naman ni Ma'am Elma, malungkot na tumititig kay Sir Given, wala na tayong dapat pag-usapan. Sabi ni Ma'am Elma, dito makikitang may isang kaibigan na parang pinipigilan ang tensyon sa pagitan nila, pero lumapit pa rin si Sir Given kay Ma'am Elma. And then, sabi ni Sir Given, please naman, love. Parang nagmamakaawa siya kay Elma. Ang sagot naman ni Ma'am Elma, alam mo na ang ginagawa mo, sorry pero hindi ngayon, alam mo yan. Diba? Sorry pero hindi ngayon, alam mo yan, sabi ni Ma'am Elma. Tapos sabi naman ni alam mo na ang ginagawa mo, sorry pero hindi ngayon, alam mo yan. Sabi ni Ma'am Elma. Sabi naman ni Sir Given, sabihin mo sa akin, do you still care for me? Sabi ni Sir Given nung sinabihan siya ni Elma, hindi ngayon, alam mo yan. Sorry, pero hindi ngayon, alam mo yan. Ang sabi naman ni Sir Given, sabihin mo sa akin, do you still care for me? Sabi yan ni Sir Given. Sabi naman ni Ma'am Elma, tumingin ng seryoso kay Sir Given, ito na siguro ang huling pagkakataon na nag-uusap tayo. So please listen to me very carefully. Sabi ni Madam Elma. Sabi naman ni Sir Given, ano yun, love? Sabi ni Madam Elma, Asagra, alam mo ba pwede ka mag-PM sa page na ito para mag-order ng mga quality na mga damit na 580 clothing store? Ipagkalat mo sa lahat ng makakabasa nito. Sabi naman, Sir Given, sige, isasabi ko sa lahat ng tropa ko. Stay safe and God bless you all. Sabi. Parang joke. Parang joke kasi napunta doon sa, ano ba yung last words nila? At sabi ni Ma'am Ilma, alam mo ba, pwede ka mag-PM sa page na ito para mag-order ng mga quality ng mga damit. Sa number 580 clothing store, ipagkalat mo sa lahat ng makakabasa nito. Seryoso pa naman ako nagbasa. Yun pala, joke. So, sabi pa dito to Sir Given, sige, sasabi ko sa lahat ng tropa ko.
Ay, Diyos ko. Stay safe and God bless you all. Kung ano mang mangyayari sa dalawa, supportahan na lang natin tayo. May mga sarili naman niyang desisyon. Di ba ako, avid pa nila ako at alam na alam ko ang kanilang end relations. Mga kun mo, 7 years, matagal din yun na. Pero talagang, kundi kayo para sa isa't isa, hindi talaga mangyayari. So, breaking news, ating chika number 6. Miss Philippines Danielle Pico crowned as the new Miss Majestic 2026 in Cambodia. Miss Philippines Danielle Pico has been crowned Miss Majestic 2026 at ginanap po yan sa Cambodia. Making the Philippines proud on the international pageant stage, her grace and confidence and remarkable performance throughout prestigious title among delegates from different countries. The victory adds another milestone to the Philippines' strong legacy in the global pageant 3. Okay, as Daniela showcased not only beauty but also elegance, intelligence, and cultural pride turning the competition. The Philippines is proud of you. Mabuhay ka, our queen. Congratulations sa ating bagong new Miss Philippines Danielle Pico crown as the new Miss Majestic 2026 na giginanap sa Cambodia. So sabi naman ni RMS Kel Clip, congratulations to Miss Philippines for bringing home another crown and securing a back-to-back victory for the country. We will deserve win. Okay. Sabi naman ni Rins Official, 5 crowns na ang naiuwi ng Pilipinas ngayong 2026. Sabi naman ni Velma Alanar, congratulations Miss Majestic 2026 Danielle Pico Grand Winner held at Cambodia. So proud of you. I'm very proud of you. You raised our flag. Congratulations. Our new Miss Majestic 2026 na si Daniela Pico. Okay, dito na tayo sa Showbiz Chika number 7. Kelsey Kapinpin, talagang nasaktan itong aking, sabihin natin na susunod kong boyfriend, charot. Hi, Kelsey Kapinpin, I like that. Si Kelsey, napaka down to earth at saka mabait. At sila, palabiro, talagang tawa ng tawa. Siguro, araw-araw sila masaya. No? Napunta lang sa hiwalayan ni Elma. So, sad. Nasad talaga ako. Sabi ni Kelsey, itinuring pa rin daw nilang kapamilya si Ma'am Elma. Kahit umano'y hiwalay na ito sa kanyang kuya, Sir Given. Kahit ano man ang mangyari, manatili pa rin na party sa pamilya si Ma'am Elma. Si Ate Elma pala ang tawag niya. Walang nagbabago dahil mahal ng pamilya namin si Ate Elma. Sabi ni Kelsey Kapinpin. Pinakita ni Kelsey na higit sa anumang pagsubok na natili ang respeto, pagmahal at pagpapahalaga sa mga naging bahagi sa kanilang buhay. Yan nga si Ate Elma. So, mahal na mahal ng pamilya Kapinpin. Almost 7 years din nila nagkasama, no? Nung sa maliit nilang bahay, tapos nagrenta sila, tapos mayroon na silang Kapinpin. Compound, nandun pa din si Madam Ilma. Mahirap din pala maraming kang pera, maraming kinegosyo. Hindi mo na mabigyan attention ang inyong relation. Lalo ako, pag may relation ako, hindi talaga pwede na mag-alis ako, walang kiss. Kailangan may kiss yun. At yan ang gusto niyo ni Risa Moratin. Shout out kay ni Risa Moratin. Good piin madihon kung magayon. Yan si madihon kung ni Risa. Siya ang nag-chismis sa akin na yung quintes daw binigay ni Bembe kay Raisa Midizon, birthday 8 million daw ito. Nagtaka ako kagabi, sinabi niya sa akin at super chika siya sa akin. Talaga, hindi ko alam. So, alamin natin mamaya. Chismosa din yung madihon ko Si Madam ni Raisa Moratin. Good PM, madihon kong maganda. Thank you for watching. Madi. Okay? So, may nagbigay man ng comment, most relevant comment gabing kay Jonah B. Ramos. Totoo yan kasi paniniwala ako kay Sir Kelsey. Okay, sabi naman ni Michelle Guadis, totoo ba yan? Yan.
So, di ba nag-concert ang F4 dito sa Philippine Arena na napuno daw ito ang Philippine Arena. Napakalaki niyang Philippine Arena, ha? Di ba? So, napuno ito nung nag-concert ang first world tour ng E4. So, emosyonal na binahagi ng E4 star na si Jerry Yan. Nagbahagi ng isang emotional monologue ang A4 star na si Jerry Yan sa Forever First World Tour sa Philippines Arena. Binanggit ito ni Jerry habang suot ang tinatawag niyang Meteor Necklace bilang pagpatpugay sa kanyang yumaong leading lady noon na sa Meteor Garden na si Barbie Hiso Osan Kai. Mahirap man bigkasin Chinese kasi magpaturo na lang ako kay Mading Rerisa. Ito si Mading Rerisa, nag-aral yan sa Chinese ng Mandarin. Ninse, Sinsi, mga ganon. Good afternoon, thank you, sister. Yan. Okay, si Hiso San Kai, yung Mature Garden leading lady na si Hiso Osan Kai. Sabi pa dito, the biggest regret in life is not a quality losing someone, but it's when you realize one day that the person who used to make our heart race a bit has slowly just become a memory. Kasi napatay na nga yung leading lady niya na si Su Usan Kai. Diba? Yung nagsabi si Jerry Yan. Okay? Tapos sabi pa dito, Jerry Yan delivered a heartfelt monologue on love and loss during the A4 First World Tour concert on Saturday, June 27 dyan sa Philippine Arena. I think the biggest regret in life is not actually losing someone, and when you suddenly realize one day the person who used to make your heart rest beat has slowly just become a memory, but it's okay because they teach how to love, and you teach them what it feels like to be loved. And then, honestly, it's already enough, sabi ni Jerry Yan. So, maraming nagbigay ng comment. Basahin natin. Sabi ni Chelsea Tano or Soriano or Jersey Soriano. Iba talaga kapag Jerry Yan, kahit nakabanit, guwapings. Ginaya ko din itong ganitong forma dati, pero ang lumabas, mukha akong nagpapachemotherapy. Sa bayan pa ng tropa mo tawag sa iyo, aaso daw, ming sugat. Aaso daming sugat nung gitry niya mag-bonnet, si Chelsea Soriano. Sabi naman ni Makoy Cadiron, free shot sa bahay ng katay ako ng kambing. Okay? So sabi naman dito ni Janine Victoria, when I saw him sa concert, kitang-kita miss na niya talaga si Barbie. It really shows. In the next life, Jerian, wag mo na pakawalan si Barbie. It's so choose your happiness. Choose the person you truly love. Huwag mo nang ipaubaya pa sa iba. Okay? Yan ang komento. May komento naman dito si Tintin de Lava Alvarez. 13 years old pa lang ako noon ang start ng Tagalog dub ng Meteor Garden. Nanood din ako dito dati. That was 80s. Yan. Dub ng Meteor Garden na ipinalabas sa ABS-CBN. Grabe, after 20 years, ito na sila, madami pa rin nagmamahal sa kanila. Nanood lang ako noon ng TV sa kapitbahay namin. Tapos pag di makapaabot, manood na lang ako Sabado, Linggo. Nag-rewind, hindi kompleto araw ko. Pag di ka nakapanood, lakas talaga ng kanilang grupo. So, sabi pa dito, tagos na tagos sa puso, yung broken vow, luha ko doon dami. Okay? Yun yung komento ni Tintin de Lava Everest. Okay, dito na tayo sa Subis Chika number 9. Ay sa Sigira na nawagan na maging mas sensitibo sa mga biro. Dahil nga ito si Raisa biniro ni Kim Cho doon sa Showtime.
Nagbahagi ng opinion si Aisa Sigira kaugnay sa usaping kinasangkutan nila Kim Cho at ni Raisa Dazon. Sa isang panayam, inamin ni Aisa na hindi niya napanood ang mismong video, ngunit naniwala siyang mahalagang maging sensitibo ang mga biro at pahayag tungkol sa ibang tao. So mag-ingat ang mga dahil sabi nga ni God, ang pinaka-powerful daw na party sa ating katawan is ang pananalita. Dahil ang pananalita daw natin pwede makapagbago ng buhay sa isa't isa. So ingat, bawal magmura. So after ngayon, hindi na talaga ako pwede magmura. Makasalanan pala yan. Nasa Bible pala yan. Kasi ang salita daw natin ay very powerful. Isa lang pagkakamali mo, tapos nabigas mo sa ibang tao, kasalanan pala. So bawal magmura, ha? Iwasan magmura. Tawa lang, smile lang. Kung may problema ako, nagbago na ako ngayon, ayaw ko na magmura. Smile na lang ako. Diba? Basta yan maging smile. So, wag magmura ha. Tapos, I think it will be better if we are more sensitive of people. Ani ni Aisa. Samantala, patuloy naging usap-usapan. Online ang issue. May ilang netizen nagka-question ang naging pahayag ni Aisa dahil hindi niya umano napanood ang buong pangyayari habang ang iba naman ipinagtanggol si Kim Cho, iginiit na biro lamang ang kanyang naging sagot. So kahit biro yan, kung nakakasakit naman sa kapwa, wag. Ha? The best thing and very powerful sa ating katawan ay ang pananalita. Okay? So mag-ingat. Next. Komento at hindi ito dapat bigyan ng ibang kahulugan. So, biro lang naman yon, pero may mga tao talagang sensitive. Diba? Hindi mo ma-please ang tao. Okay? Kaharap mo, ang bait-bait. So, pagtalikod mo, tinitira ka na pala. So, ingat sa pananalita. Okay? Ay sa Sigira, sa joke ni Kim Cho, maging sensitibo. Okay? Lahat tayo maging sensitibo kahit hindi ikaw si Aisa Sigira, kahit hindi ikaw si Kim Cho, kahit hindi ikaw si Raisa Dazon. Basta, keep quiet. Kung magbukas man ang iyong buganga, yung karispirespito at kapanipaniwala. Okay? Voice are very powerful. Our voice is very powerful. Okay? Ayan, ang ating showbiz chika number 9. Ang super chika number 10. So magbasa muna tayo ng komento. Ang komento naman dito ni Zeni Bristol Mangosing. It's not a joke. Sinasadya talaga. She mentioned the name. It's really bad and international. Totoo naman, once na nag-mention ka ng pangalan ng tao, hindi na yun intentional. You know, sinadya mo na talaga yan. So, sabi naman ni Hasmin Swegler, stay grounded na lang. Apologize if you say something that offended. Other side, kasi for you, it's only a joke. For someone people, it's offensive. Hindi kabawasan sa pagkatao at popularity mo ang pagiging humble and to admit faults. Mas hindi maganda yung nakasakit ka na ng damdamin ng iba pero sa'yo baliwala lang. At the end of the day, we're all human. Sabi yan ni Hasmin Squelger. Parang iba ang apelido. Parang laki ng Germany. So sabihin, baling hindi man nag-react si Raisa but she locking. Miss Venus Aquino Fabros, may biro kasing nakakadismaya. Sabi naman ni Lorimi Dayon, yung joke sanang nakakatawa, hindi nakakapanggalit. Sabi nga ni Ligaya Gamboa, you're the right joke. Can be sensitive. Let's be gentle with each other feelings. Okay? So, sabi naman dito ni Idna Rosario, no, not a joke. Feelings beauty kasi. Sabi naman ni Ali Mon, Kim Cho Vique Bello, MD. Doc, saan ba nagmula yan? Di ba sa kapangitan? Kundi dahil sa'yo di magmukhang tao. Sana pati pang ugali ni Ritoki mo. Iki na nga ang itsura. Di na dinanahan. Di pa ginandahan ang pag-uugali. Piki pala ang ganda ni Kim Cho dahil galing kay Vicky Bilo. Tapos pati ang ugali daw dapat nire-retoki din. Diba?
hindi pa ginandahan ang pag-uugali. Okay? Sabi naman ni Nori si Macnay, kamukha talaga ha. Sabi naman ni Maribel Albano, she is the one who act like a baby. Her voice is irritating. In the air, Kim, you are 36 now. Don't act too much like a body. So, magbabalik ang Showbiz Chika Istoryahanay with Mommy D after this commercial. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, sa albay, sa tuyang, gustuhon na siya, sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man, si diday ko ang sagot dyan, Bibig ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Abang mahal ko yung si Diday ko. Diday ko, diday ko, Listen up. Feel the vibe so clean. Daraga Home Depot, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean. Daraga Home Depot, where the real ones win. Daraga Home Depot, where the real ones win. Daraga Home Depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean. Daraga Home Depot, where the real ones win. Sa plan na mabali, papunta mamot-tama. Alo pag-wine na nag-alala mo, tama-mo-taba. Restro ng deck, BB audio sa tunog. Home upgrade time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo install namin choice mo, walang sagabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. This good every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Bayad save more, live. Life's better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para
Para sa iyong tahanan Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. The Home Depot. Fuji Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso. Quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool. Yes, I'm back. Showbiz Chika Istoryahana with Mami D. Live na live sa Alejandro Broadcasting Network. Huwag niyong kalimutan mag-follow, like, and share. So mapagpalang hapon sa ating lahat. This is first day of the month of July. Diba? July 1, 2026 is araw ng Wednesday. So live na live tayo ngayon sa Alejandro Broadcasting Network dahil magchismisan tayo, di ba? So dito na tayo sa Showbiz Chika number 10. Boy to Quezon na reflex or nanawagan sa kanyang mga kasamahan sa Home Along the Rellas. Boy to Quezon reflects on the meaning behind Home Along the Rellas reunion. Hashtag kapamilya quotes. Then, hindi namin siya ginawa para i-remake. Ginawa namin yon tribute for them and for everyone who made it a special doon sa movie. I mean, sa Home Along the Rellas, hindi naman namin ginawa para tapatan. Yun, gusto lang namin parang mosta sa kanila na ito na kami ngayon. Tumanda kami ngayon ang feeling namin. Lahat ng bata ngayon sa tumatanda na may komento o may kwento rin sila ngayon. Sabi pa ni Boy Quezon. So, hindi daw nila ginawa yung movie na Home Along the Rellas para tumbasan yung dating Home Along the Rellas. Ginawa daw nila yung Home Along the Rellas reunion para magkumustahan silang mga cast ng Home Along the Rellas noon. Okay, so may aabangan tayo, may pelikula Home Along the Rellas, the movie. So, ayan. So, mayroong nagkomento dito, ang sabi ni Ems na naulog, yung ganito sana, hindi puro ang probinsyano, batang kahapon, nakala mo extension lang nung naunang series. So, sabi naman dito ni Francisco Tabgen, every Thursday ito, noon din, after Home Along the Rellas, maalala mo kaya naman. Yan ang sabi naman ni Joyce Blanco, lumaki akong yan palabas na favorite ko. The best sa akin ang Home Along the Rellas, lalo na idol ko si Dolby, anuman ang palabas niya. So sabi naman ni BT Bayani Morales, congrats to the team Home Along the Rellas, the reunion, you did the best for the movie, most especially to direct Boy to Quezon and Vandolph. God bless you all. So sabi naman ni Bing E. Bartolome, ganda ng movie, worth it. Ang time at pira, highly recommended, parang pamilya talaga. Okay? So, dito naman tayo sa Showbiz Chika number 11. Actress Ellen Adarna gave fans a glimpse of her once-in-a-lifetime experience at the Philippines Arena or Philippine League of If for Forever First World Tour after getting a memorable interaction with Meteor Garden star Jiri Yan. Ellen Adarna has dreamed fun girl moment with Jiri Yan during the
F Forever First World Tour concert in Philippines, yan sa Philippine Arena. Nangyari yan noong June 27, 2026 at nagkita sila ng personal ni Jiria. Napakagwapo talagang mapasigaw ka. Okay? So, dito na tayo sa Super Chika number 12. Katrina Halili, sinagot na si Chris Lawrence. Sana sa lahat ng mga taga-subaybay sa mga ganap sa buhay nila Katrina Halili at Chris Lawrence, ito talagang tanggap na ni pwede naman niya ipadaan sa text or sa tawag, pero talagang nagsulat si Chris Lawrence na pinadama niya kay Katrina Halili ang pangalawang pagkakataon na siya ay umiibig dito. Ang sagot naman binasa naman ito ni Katrina Halili at talagang napaiyak si Katrina Halili kasama ang kanilang anak na si Katie. Okay? Noong nabasa na ni Katrina Halili yung sulat ni Chris Lawrence at ito pa gumawa siya ng sulat response doon sa pinadala ni Chris Lawrence at napaluha nga ito si Chris Lawrence na ang sagot niya na kung pwede na siyang ligawan at talagang napapusuan na niya talaga si Katrina Halili sa pangalawang pagkakataon dahil alam nga natin may anak silang si Kate and then bigla lang sila naghiwalay, wala daw dahilan. Si Katrina naman nag-asawa ng businessman and then nagadan. Ito naman si Chris Lawrence, nag-asawa din, may nagkaanak din siya ng lalaki na naghiwalay din sila na ngayon. Isa-isa nilang ay nalagaan ang kanilang anak na si Kate, na anak ni Chris Lawrence kay Katrina Halili. And then, doon niya nabuo na ulit ang kanilang pagmamahalan. And then, ngayon talaga nagtaga-subaybay ako at nakita ang napakagwapo naman kasi ni Chris Lawrence at napakaganda rin ni Katrina Halili at very down to it. Mula ngayong wala na silang mga kanya-kanyang kasama sa buhay, mga special loved ones, ang tuon na lang nila ay kay Kate. After nung dalawa na sila nag-asikaso sa kanilang anak, nag-developan naman itong dalawa. At yun nga, napadala ng sulat si Chris Lawrence na kung pwede siya ligawan, talagang mahal na mahal niya ito. At sinagot naman ni Katrina Halili na yes na yun. Yes, sila na. Sabi nga dito, carried away sa mga tears of joy mo, Mr. B, Chris Lawrence, we are so happy for you. All the best to you and manifesting for a happiness reunited family. And then, sana mauwi na sa kasalan. We love you both. I love you. It's a yes, ang sabi ni Katrina Halili. Napaiyak din to si Chris Lawrence. Ang gwapo niyan. Sana ako na lang si Katrina Halili. Ay, talagang, sabi naman ni Philly Rivera, yay! Sila na, God bless us. Happy si Katin yan. Ang sabi naman ni Nina Ancito, I wish you forever in love. Me, God bless you and your family. Ayan. Ang sabi naman Yolanda is Carola, in love talaga si Mr. B kay Mrs. B. Good luck sa inyo. God bless family, Kiki. Lina Cantiras, naiyak talaga ako sa saya. So, ang dami talaga napasaya sa kanila dahil isa din ako doon sa napasaya dahil ang gwapo ni Chris Lawrence. Kung wala lang si Katrina Halili, pupunta ako sa Maynila kung saan yung concert ni Chris Lawrence. No, talagang agawin ko sa kanya. Yes! Very good. So, shout out kay William Molina is watching dyan sa Legazpi City Highway. Thank you. Ang aking madihon na si Grace Espidero na talagang kachikan niya ang kanyang madihon na si Nerissa Moratin na si Bimbi pala nagbigay ng regalo kay Reza Dizon doon sa birthday sa TV5. Diba? At talagang 8 million. At si Madam Nerissa lang ang nakakaalam yan. Alam mo yan, madihon, is Grace Espidero. Diba? Hi, Mari. Wow, ganda naman. Diba? Alam mo yan, si Nerissa, Bailey Moratin, hindi lang maganda ang katawan, maganda ang mukha, ang ganda din ng boses. And then, chismosa din siya. Kasi kagabi, nagpinto sa akin, wala talaga akong alam na ito pala si Bembi Aquino Yap ay bumisita sa show ng Itbulaga sa TV5, di ba? And then, special guest ni Raisa Dizon. Ang sabi ni Madi Moratin, nagregalo daw ng kwintas itong si Bimbi Aquino at halagang 8 million. Noon, ang sabi pa ni Nerissa Moratin kagabi at saka alam ni Grace Espidero yan na
talagang kung hindi man daw magkatuluyan itong dalawa, sana maging ninong daw si Bimbi Aquino Yap sa kasal ni Raisa Mi. Di so mabuti pa ito si Madi, marunong magchika. Doon ko nalaman sa kanya na may regalo pala si Bimbi Aquino Yap noong nag-birthday si Raisa Mi sa TV5 sa 8 Bulaga at ang halaga ng kwintas 8 million. Alam na alam ni Risa Moratin. Okay? So dito na tayo sa Showbiz Chika number 13. AGK Films Production. Okay, ayan. ERK Film Production, Loud and Proud with Love, Bridget. Today is our official poster drop. As a Pride Month comes to an end, with I continue to celebrate diversity and love in our community. Sa among barangay Tanan, Alalangay. Okay, we Love Bridget premieres this July 2026. Stay tuned for screening details with Love Bridget. Ito Love Bridget is ang pelikula. Diyan ginawa sa Cebu. Tapos within this month, ipapalabas na po sa mga sinihan. Sabi nga dito, ang pamagat with Love Bridget is represented by ERK Film Production and supported by the Film Development Council of the Philippines, Created PH, and the University of the Philippines, Visayas. So, congratulations in advance. So, congratulations in advance kung sino man gumawa sa With Love Bridget. Siguro, part ito ng LGBTQ. Ang ganda. So, special thanks to Boji Peña Siralda for the poster design and Babak Nyaraki of Zen Studios for the photography. With Love Bridget ay mapapanood po ngayong month sa mga sinihan. Okay? Thank you. So yan po ang Showbiz Chika, Istoryahanay with Mommy D. Ngayong araw na ito, mapagpalang hapon sa inyong lahat at magpapasalamat ako sa lahat na nanonood ngayon, lalo-lalo na si Shirley Camba. And then, si Madam Neriza Moratin, si William Molina, at saka Grace Espidiri. Sa lahat na nanonood ngayon, maraming salamat po. So, lahat tayo ay nasasaktan. Sabi nga dito, pain. P-E-I-N. Okay? Problems. A-R-I. Invitations. To to a new beginnings. So, anong meaning ng pain? Problems are invitation to a new beginnings. Okay? So, hindi mabuo ang buhay nyo, hindi nyo matuwid ang cross nyo kung walang pagsubok. Diba? Lahat tayo dumaan sa pagsubok at marunong tayong masaktan. Pero sabi nga, problems are invitations to a new beginnings. Okay? Yan po ang ating Showbiz Chika, Istoryahanay with Mommy D. Magpasalamat lang ako sa malaking oportunidad. Thank you so much sa Alejandro Broadcasting Network, CEO, si Alejandro B. Atienza, CEO, General Manager ng Alejandro Broadcasting Network, CEO ng Home Depot Daraga, si Maricel Nator. At maraming salamat sa lahat ng sponsor na nakikita nyo sa screen. At thank you so much sa onboard technician na napakagwapo, si Love Jonathan. Okay? Ang mga Alejandro Broadcasting Network is located sa Washington Drive, Legazpi City. So magdasal bago matulog. See you this coming Saturday. Showbiz Chika, Istoryahanay with Mommy D. 4 to 5 p.m. Okay? So, sa lahat ng nag-birthday ngayon, happy birthday. Nung nag-birthday na, belated happy birthday. See you on Saturday. Bye-bye!